Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwa ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awitan purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Dahil inihandog ni Jesus ang kanyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kaligtasan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din yon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Mama
balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa taas. Pagkatapos sila isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila pagkatapos sila ay nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ito ang ating bahagi ng pananampalataya. Patapos na si Jesus ay mabuhay, makailang araw siya naman ay umakyat sa langit. At ito ang pagpapatunay na mayroon nga ang langit. At ang langit na yan ay inihanda ni Jesus. Sa mga tuwid, kung si Jesus ay umakyat sa langit, yun din ang ating patutunguhan. Yung ating final destiny, ang ating hantungan. Kaya, ang ating tunay na tahanan ay ang langit. Dahil si Jesus, anak siya ng Ama, namuhay siya sa lupa, pero bumalik siya sa langit. So, yun ang ating identity. Merong tinatawag na transcendent, dahil aakyat tayo sa ating Ama sa langit. At ang buhay natin sa ibabaw ng lupa, tayo ay dumadaan lamang sa mundo. Kung kaya, ito ang ina-anticipate natin at inaasahan, ang estado na wala ng uri na anuman ng pagdurusa o paghihirap. Subalit bago natin marating ang langit, kailangan muna nating mamatay. Sabi sa Ebanghelyo, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas, si Jesus, bago siya umakyat sa langit. Sa mga tuwid, tayo rin ay mamamatay muna. At ang kamatayan na ito ay sa maraming anyo. Hindi lamang ang kamatayan ng kalagutan ng hininga, kundi ang kamatayan sa pamamagitan ng pagsakripisyo sa mga bagay na magiging sagabal sa pag-akyat sa langit. Ngayon, sinasabi ni Jesus na kayo ang mga saksi sa lahat ng ito. Ang pagpapatawad ng kasalanan, kapatawaran ng kasalanan, kayo ang mga saksi. Ang mga ipinangaral ni Jesus sa lahat ng bansa, kayo rin ang mga saksi. Ibig sabihin, ipagpapatuloy ng mga alagad ang sinimulan ni Jesus. At yan din ang sinasabi niya sa atin, tayo ang mga saksi. At ang saksi ay nagpapahayag kung ano ang kanyang nakita, kung ano ang kanyang narinig. Diba? Yun ang trabaho ng witness. At ang kanyang sinasabi ay katotohanan, pawang katotohanan lamang. Sa mga tuwid, hindi tayo dapat magsinungaling o walang puwang sa bawat Kristiyano ang pagiging sinungaling. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang World Communication Sunday, ang araw ng komunikasyon. Ano bang meron pag may communication? May nagsasalita at mayroong nakikinig. At ang communication ay hindi lamang sa paraan ng pakikinig at pagsasalita, kagaya ng pagtuturo. Ang communication ay maaaring sa pamamagitan ng katawan o sa pamamagitan ng buhay. Yun ang saksi. Na nagtuturo tayo ng kaharian ng langit, nagpapahayag tayo ng kaharian ng langit, ang katotohanan ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Kahit hindi tayo magsalita, kung ano ang nakikita sa atin ng ating kapwa na hindi mga Kristiyano, ay maniniwala na sila na tayo nga ay Kristiyano. So malaking ambag o malaking bagay yung ating nakikita sa atin ng mga tao araw-araw. Kung tayo ba ay
mga matuwid, hindi nandaraya, tayo ba ay hindi nanloloko, tayo ba ay makatarungan. Yun ang pagiging saksi sa pamamagitan ng buhay natin. So, sa Communication Sunday ay ipinagdarasal din natin ang lahat ng mga kasinungalingan dahil ang communication hindi na lamang face-to-face o physical na pag-uusap, kundi sa pamamagitan ng media. At ang media ay ginagamitan ng teknolohiya. At ang teknolohiya ginagamit natin, tinatawag natin digital platform. At sa social media, hindi lahat yan ay totoo. Mas marami dyan ang kasinungalingan. Kaya nauso ang salitang tinatawag na fake news. Lahat o karamihan ay fake. Kaya dapat marunong tayo magsuri kung ano ang totoo at hindi totoo. At yan ang ipinaglalaban ng ating simbahan, ang katotohanan lamang, hindi ang kasinungalingan. So, yan. Kaya wag tayong magpapadala sa mga fake dahil tayo ay nadideceive, nililito ng ating mga naririnig, ng ating mga nakikita sa paligid, sa digital platform. Kaya, sa pangwakas, ang ating patutunguhan ay ang langit na inihanda ni Kristo. Kaya tayo ay sa pagiging saksi natin, tayo ay magiging daan tungo rin sa iba na makaakyat din sa langit. Pahayag natin ang pananampalataya, magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako, Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Lumayoan ang langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaloonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos at ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, tumarap siya sa Ama para sa atin kung pagtitiwala tayong manalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, lagi mong gabayan ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian upang manatili silang tapat na saksi at tagapagpahayag ng pananampalataya na siyang magbubuklod sa mga mananampalataya sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, akayin mo tungo sa kapayapaan ang mga pinuno ng mga bansa sa daigdig upang matigil na ang mga digmaan, sigalot at mga karahasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, tanglawan mo ang puso ng mga media practitioners tungo sa katotohanan upang gamitin nila ang kapangyarihan ng media hindi para sa makasariling interes, kundi para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, mapabilis at maging mas mabisa nawa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, salubungin mo nawa sa langit ang mga kapatid naming yumao na nanalig sa pangako ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami.
Ama, pinupuri namin ang iyong pangalan sa kapistang ito ng pag-akyat sa langit ng iyong anak. Naway ganap namin pakinabangan ang makalangit na kaloob ng katotohanan ito at ihatid kami ito sa kaharian mo walang hanggan, alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ang anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasaya sa lupa at kalangitan, hindi niya iwinawaksik ang aba naming pagkatao sa pagluklog sa kanan mo sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pagagyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
iyong banal na kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Dahil di naman matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo, na ibubugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo, tumayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumaibig. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako dapat magtuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, na amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutunan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Nang malugod, ginawa naming pasanin ng aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Banggitin po ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nakasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagduluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis namin tao sa piling mo, siya ay mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga paalala. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang World Communication Sunday. Kaugnay po dito, tayo po ay magkakaroon ng second collection para pandagdag tulong sa Catholic communication. Ang schedule ng Kawal Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. Miyerkules, Hunyo 4, Kawan San Rafael. Huwebes, Hunyo 5, Kawan San Miguel. Ito po ay gaganapin sa ika-4 ng hapon. Inaanyayahan po ang lahat ng kasapi ng bawat kawan na makiisa at dumalo sa banal na misa. Malugod pa rin po tayong iniimbitahan na makibahagi sa ating daily mass sa St. Andrew the Apostle Pasay Parish. Narito po ang schedule. Monday, 6 a.m., Tuesday, 6 p.m., Novena for St. Andrew followed by the Holy Mass. Wednesday, 6 a.m. at 6:30 p.m., Novena to Our Lady of Perpetual Help followed by the Holy Mass. Thursday, 6:30 p.m., Friday, 6:30 p.m., Novena to the Sacred Heart of Jesus followed by the Holy Mass. Saturday, 6 a.m., Novena to Our Lady of the Poor, followed by the Holy Mass. 6 p.m., Anticipated Mass. Sunday, 6 a.m., 10 a.m., English Mass. 4 p.m., 5 p.m., Divine Mercy Prayer, at 6 p.m. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Magbabasbas para sa may mga kaarawan. May kaarawan, lumapit po sa harapan. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Tigil mo ang panalangin inyong mga alagad. Nagbubulita sa kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay. At pag-ibig, pamilya at kaibigan, pagpalain mo sila sa pamamagitan ng patuloy na pananaat sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masasayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos sa mga Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa maya kayong taglaya, kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.